oras na ito mga minamahal. Tayo po'y panandaliang tumayo at ating bigyan galang ang salita ng mahal na Panginoon na dadali po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother. Benji Durian. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Hallelujah. Tayo po'y makisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa oras to, mahal na Panginoon, sa pangunat dalangin, yung hinirang huling propeta, aming kagalang at minamahal na Pastor Weldis Remeda. Ikaw, Diyos, hallelujah, mahal na Panginoon, magbukas sa pangunawa ng bawat isa narito, sa aming pong pakikinig ng salita, o Diyos, hallelujah, sa aking pong pagdadala balamin sa ikaw, malaping magbigay sa kinang karunungan at maglangis, hallelujah, sa iyong dakilang pangalan na kayo sinasaway, anumang gawa ng kaaway, di mo niyang halang at banglangan lumaya sa kulitan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin iting mahal na Panginoon ngayon na mahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist pastor, Weldy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Ines Almeida. Sa inyo lahat, minamahal na makapatiran, baguhan, datihan, to our beloved visitors, sa lahat ng mga viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos minamahal, napaka-importante po yung nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. Hindi yung ang tao ang nalulugod sa atin. No? Mabasa po natin yan sa Numbers chapter 6 verse 25 and Psalm chapter 119 verse 135. Sounds. Dito sa mga numero o sa mga bilang, kabanata 6, at talatay 25, ganito po nasusulat. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Amen. Pakibasa nga sa English. From the book of Numbers chapter 5, dito sa Numbers chapter 5, verse 25. Ang sabi rito, mga minamahal. At kukunin ng saserdote sa kamay ng babae ang handog na harina tungkol sa paninibugho at kanyang aalugin ang handog na harina sa harap ng Panginoon at dadalhin sa dambana. Amen. Psalms 119 verse 135. Dito po sa aklat ng mga awit, 119, ang talata po ay 135. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Amen. Make thy face to shine upon this thy servant and teach me thy statutes. Dito po sa ating babasahin dito, minamahal, ang pagka-translate po dito ay may the Lord smile on you. Sa 119 verse 135, smile on me, your servant. Teach me the right way to live. So, ang mahal na Panginoon pala minamahal, pag lumalakad tayo sa kanyang katuwiran, siya po ay natutuwa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Anong opposite ang natutuwa? Pag hindi tayo lalakad sa katuwiran ng Diyos, ang Diyos ay nalulungkot sa atin.
Amen. So, saan tayo doon? Natutuwa siya o nalulungkot? So, natutuwa, sabi niya, minamahal. Ang Diyos ay natutuwa sa atin, ikaw naman ay nalulungkot. Siyempre, dahil nandiyan yung pagsubok, katakot-takot na pag-uusig, hindi mo na makayanan. Tapos, tinatayuan mo yan, tumayo ka talaga, hindi ka natitinag, doon natutuwa ang Diyos. Amen. Pero kung paisi-isi ka lang sa paglilingkod, hindi po nakikituwa ang mahal na Pinoon dyan. Nalulungkot ang mahal na Panginoon. So, parang opposite siya. No? Natutuwa ang Diyos, pagtatayuan natin yung ating pananampalataya. So, paano yun? Nandyan niya, inuusig ka na. Grabe na mga pagsubok, grabe na parang kang binagsakan na ng mundo. No? Dami nang nalilibak sa'yo. Pero tumatayo ka pa rin sa panampalataya. Doon siya natutuwa, minamahal. Amen. Hindi po nakikituwa ang malapino pag ikaw ay nagliliwaliw, di ba? Nag-i-enjoy sa mundo, paisi-isi sa paglilingkod, hindi ka inuusig, hindi po natutuwa ang mahal na Panginoon dyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. The smile, sabi dito, minamahal. The smile of God is the goal of our life. So since pleasing God is the first purpose of our life, we must, our most important task is to discover how to do that. So the Bible says, figure out what will please Christ and then do it. Figure out what will please Christ and then do it. No? Ano bang nakakalukod sa Diyos? Then do it. Gawin mo. Katulad sa ating mahal na pastor, minamahal. Nung nakuryente si beloved brother Arnel Polino, namatay siya ng ilang minuto. Umakyat na sa langit yung kanyang kaluluwa. Anong sabi ng malapinon sa kanya? Bumalik ka. At sabihin mo sa pastor mo, natutuwa ako sa kanyang ginagawa. Ano bang ginagawa ng mahal na pastor na natutuwa ang mahal na Panginoon? Nalulugod ang mahal na Panginoon. Ayun. Fasting and prayer. Halos walang panahon sa mundo, minamahal. Hindi na niya nakakausap yung kanyang mga anak. Nasa tuhod ng pagluhod, nakasarado yung kwarto. Mayroon lang butas doon para ilusot yung kanyang sulat. Ano yung mga message niya? Ayaw niya magpadistorbo. Oh. Kung tutusin, minamahal, ang hirap yung ganung buhay. Pero yung pala ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So, sabi dito, fortunately, the Bible gives us a clear example of a life that gives pleasure to God. The man's name was Noah. Si Noah. In the Noah's day, the entire world had become morally bankrupt. Sa panahon ni Noah, ang buong mundo ay talagang morally bankrupt. Wala na talagang mga mudos ang mga tao ang panahon na yon. Walang Diyos na tinatawagan. Everyone lived for their own pleasure, not God's. God could not find anyone on earth interested in pleasing Him. So, He was grieved and regretted making man. Sabi ng Malapinoon, nagsisisi ang Malapinoon kung bakit niya ginawa ang tao. No? Nasa Genesis po yun. Nagsisisi ang Diyos. Bakit niya ginawa ang tao? Ito lang pala ang resulta. Walang inaatupag kundi ang sarili. Yun ang panahon ni Noah.
Siguro sa ating kapanahunan, pinahintulutan itong pandemic, itong COVID-19 na to, dahil, imaginin mo naman yung mga malalakas na bansa, Canada, United States of America, Australia, o ano pang mga bansa na malalakas. Na-conquer sila ng minority group lang. Napabigyan sila ng kanilang kagustuhan na labag sa kagustuhan ng Diyos. Yung tinatawag na same-sex marriage. Gusto nila dito sa Pilipinas. Nasa isip nila, kaya nga naming pasunurin ang Canada. Kaya nga naming pasunurin ang United States of America. Australia. Pilipinas pa kaya. Parang tuldok lang sa mapa. Pero hindi nila alam, ang mga Pilipino ay makadiyos. Amen. So hindi lumusot sa Kongreso, kahit sa Supreme Court, 13-0 denied yung kanilang kagustuhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ganon din, minumang sa panahon sa pandemic. Canada, America, Australia, mga malakas na bansa. Israel, United Kingdom, bow down, nanginginig sa takot. Kulilat ang Pilipinas, nasa last. Nagtataka sila bakit maraming ayaw. Libre yan, libre. Bakit maraming ayaw? Samantalang sa ibang bansa, binibili ng bansa nila yon. Gumastos sila ng million of dollars. Tapos dito sa atin, donate lang. Donated. Ayaw pa. Hindi nila alam, maraming mga anak ng Diyos dito sa Pilipinas. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 9. Dito sa Genesis, ang kabanatay 6, ang talatay 9, sabi rito, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. Noah consistently followed God's will and enjoyed a close relationship with Him. So, doon nalulugod ang mahal na Panginoon. Dahil kasama niya ang Diyos. Sa patotoo po ng ating mahal na kapatid kanina, minamahal, mayroon siyang vow. Kalahati sa kanyang sahod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, partner niyang mahal na Panginoon, hati sila. Kahit gusto siyang tanggalin, hindi siya matanggal-tanggal. Mismo ang gobernador na hipo. Mayroon na siyang kapalit. Anak mismo ng boss niya. Pero hanggang ngayon, tumayo siya sa panampalataya niya. Na-renew yung kanyang kontrata. Dahil hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang wala Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, kahit wala tayong Bible study sa kulungan, mayroon silang araw-araw na pupuri doon. Siya ang nangunguna. Siya ang naglilid. Hindi basta-basta yung mga nakulong doon, mga commander ng mga teroristang komunista. Pero napasama niya sa pagpupuri, napatanggap pa. Sa pagkasama mo talagang malapinon, hindi na kailangan ikaw ay master ka sa bersikulo, magaling ka magsalita. Kahit magaling ka magsalita, memorize mo ang Bible, hindi mo naman kasama ang Diyos. Wala din kwenta. Walang authority na ibinigay sa iyo. Pag ikaw yung nagsasalita, walang power. Amen. Walang anointing. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So God smiles when we love Him supremely. Ano bang ibig sabihin ng supremely? Pag sinabing supreme,
ang pag-ibig natin ay walang makakapantay. Amen. Mas higit yung pag-ibig natin sa Diyos. So, natutuwa ang Malapinoon kung ang ating pag-ibig sa Kanya, higit sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Ang katapat doon sa pagmamahal sa Diyos, trabaho niya. Sabihin naman nila, bakit? Ano namang mali yun sa magpabakuna, Brad? Alam mo, minamahal, yun ang pinagdudahan ko eh. At tama ako sa pagdududa ko. Ang number one ngayong persecutor sa mga unvaccinated na kapatiran ay mga vaccinated na kapatiran. Number one na persecutor ngayon. Sa Facebook. Nagko-comment sila sa Facebook. Ayan kasi, pinapahirapan yung sarili yun. Libre na nga yan eh. Ha, 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 ha. Oh, ganon. Grabe. Tumatawa ka. Siguraduhin mo, ang Diyos tumatawa rin. Amen. Pinagtatawanan mo yung naghihirap. Tumataya, itinaya ang panampalataya. Kasama niya ang Diyos. Ang Diyos natutuwa sa kanya. Ngayon, tatawa ka dahil you are free. Kahit saan ka, pwede. Ang tanong, nakikitawa ba sa iyo ang Diyos? At sasabihin ba ng Malapinoon, mga panitiko kasi yan, anak. Yung kaya mga, hindi ko naman sinabi na hindi sila magpa-hospital. Hindi ko naman sinabi na ayaw nilang magpabakuna. Ganon ba yun? So, kailangan pagbulay-bulayan natin. Amen. Di ba? Panahon ni Noah. Nag-iisa si Noah. Ang buong mundo. Tumalikod na sa Diyos. Sabi ng Malapinoon, pinagsisihan niya kung bakit niya ginawa ang tao. Yun na nga na pinaghanda si Noah, pinagawa ng arka, 120 years. Grabing paghahanda yon. Walang naniwala sa kanya. Siyempre yung mga anak niya, yun lang naniwala sa kanya. Yun ang katuwang niya. Ang hirap maghanap ng hayop. Okay lang kung sinabi ng Malapinoon, walang problema, Noah. Yung mga hayop, bigla lang pupunta sa arka. Oh, tagdalawa-dalawa, pupunta lang sila doon. Ihahanapin mo pa yon. Pero wala siyang reklamo. Nagawa niya lahat. At naligtas ni Noah ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa kamatayan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Sa Hosea 6:6 ng Hosea. Dito sa sulat ni Propeta Jose, ang kabanata 6, ang talata po ay 6. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, sapagkat ako'y nagnanasa sa kawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos higit sa mga handog na susunugin. Amen. I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offerings. I want you to know me. Amen. Everybody say, praise the Lord. I want you to know me. No? So dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi po special yung mga mayayaman. O sa iba, special yun. Pero dito, hindi. Ang special dito, yung kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. O hindi po pinag-usapan kung anong pinag-aralan mo. Hindi po pinag-usapan kung anong status mo, anong trabaho mo, malaki ba yung ikapo mo, kundi ang pinag-usapan, may namahal.
Sumunod ka ba sa kalooban ng mahal na Panginoon? Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhayin na mahal. Sa Matthew 22, 37 hanggang 38. Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 22, talata po'y 37 hanggang 38. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Amen. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Sabi dito, minamahal, God smiles when we trust Him completely. So kanina, He smiles when we love Him supremely. Pangalawa, He smiles when we trust Him completely. Completely. Komplitong pagtitiwala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? The Lord is my shepherd. I shall not want. Siya ang aking pastor. Wala na akong, hindi na ako mangangailangan. Kompleto. Palagi po nating binabanggit yan every time na mag-Thanksgiving. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Para kang kahoy na tumubo sa tabi ng ilog. Nangamatay na yung lahat ng mga kahoy, ikaw, green pa rin yung dahon mo dahil nandun ka sa tabi ng ilog, supplied ka ng tubig. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito, minamahal, sa Hebrew 11:7. 11:7. Dito sa mga sulat sa mga Hebreo, ang kabanatay 11, ang talata po ay 7. Ganito po nasusulat. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. At sa pamamagitan nito ay natulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi pa naman niya nakikita eh. Ang layo. Pag titingnan mo yung mapa ng yung dalawang ilog na yon na doon siya, yung Euphrates at saka Tigris River, 100 kilometers away from the sea. Nasa bundok pa yung arka ipatayo. Paano mangyari? Kasi pag aapaw yung tubig, dapat yung dagat, tataas ang dagat. Kasi pag hindi tataas ang dagat, yung kahit uulan pa yan ng 40 days, walang tigil na ulan, pupunta sa dagat yung ulan eh. Amen. So, pupunta lang sa bundok yung ulan kung ang dagat na mismo ang tataas at papasok sa patag hanggang pupunta sa bundok. So, hindi niya mai-imagine yun. Minamahal, paano mangyari? Pero, Noah trusted God. Even when it didn't make sense. No? By faith, Noah built a ship in the middle of dry land. He was warned about something he couldn't see and acted on what he was told. As a result, Noah became intimate with God. Palakpakan natin ang ating Diyos ng buhay minumahal. Everybody say praise the Lord. And then one day, God comes to Noah and says,
I am disappointed in human beings. In the entire world, no one but you thinks about me. But Noah, when I look at you, I start smiling. I am pleased with your life. So I am going to flood the world and start over with your family. I want you to build a giant ship that will save you and the animals. Nalugod ako sa iyo, Noah. So magpagawa ka ng malaking barko o arka. At sinunod ni Noah yon. So, paano nalugod ang malapinon sa kanya? Dahil siya ay nagtitiwala buong buo. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating malapinon, minamahal. Hallelujah. God smiles when we obey Him wholeheartedly. Ano naman ang wholeheartedly? Buong puso. He smiles when we obey Him wholeheartedly. Hindi yung patago na pagsunod. Nagsuot lang tayo sa kabanalan dahil nandito sa bahay-sambahan. Pero sa bahay, patago tayong sinusunod natin ang ating kagustuhan. So, hindi matutuwa ang malapinon sa iyo dyan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Genesis 6:22. Pakihanda ang Psalms 119 verse 33. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanatang 6, talata po 22. Ngayon, ginawa ni Noe, ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Amen. Ginawa ni Noe ayon sa lahat na inutos ng Diyos. Lahat talaga. Psalms 119 verse 33. Dito sa mga awit, 119 ang talatay 33, sabi po dito mga minamahal, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay, minamahal. So, yun yung magandang panalangin, di ba? Ituro mo sa akin, Panginoon, ang daan na aking lalakaran. At yun ay aking lalakaran. Ibig sabihin, desire ng puso natin na ituro ng malapinon, ano pa yung kulang? Sabi nga ng patuto kanina, pakakataon lang yun. Di ba? Oo. Pagkakataon lang yun. Actually, from 50, nag-down lang siya ng 30. Hindi naman na bumalik talaga siya sa 20. 50% nag-down siya ng 30. Kasi siya lang nga ang yung breadwinner. Yung labidas ba niya, kung mayroong magpapayos, yun, magkakaroon ng pera. So, siya lang talaga. Pero, may plano talagang malapinon sa kanya. Ayaw na malapinon masira yung kanyang patutuo. Amen. Gusto ng malapinon na palagi siyang masaya, na subaybayan na yung kanyang anak kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka ba natutuwa niyan, minamahal? Araw-araw, nalulugod ang Diyos sa iyo. Parang magulang din yan eh. Ang isang magulang na masunurin ng anak, hindi man niya sasabihin, anak, natutuwa ako sa iyo. Pero deep inside sa puso niya, natutuwa siya sa anak na yan. Sa 10 niyang anak, halimbawa 10, isa lang yung masunurin. Kahit 10 yung anak niya na mga pasaway, dahil sa isang masunurin, parang nababawi din yung araw. Amen. Pag makita niya yung masunurin, ay salamat, may anak ako masunurin. Kung wala, siguro baka patay na ako ngayon sa high blood o sa heart attack. Diba? Siguro patay na ako sa sakit. So at least mayroong isang masunurin, nalulugod ako sa Kanya. So nababawi yun. Ganon din ang mahal na Panginoon, minamahal.
Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. So nalulugod siya kay Noah dahil ang lahat ng mga tao sa panahon ni Noah ay mga pasaway na. Amen. Lumilihis na sila ng landas. At sinabi dito, minamahal, sa James 2:24. Santiago Dito 2. po sa Santiago 2, talata po 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Amen. Hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. No, naging ganap ang tao sa gawa. Everybody say, praise the Lord. Sa Genesis 8:20, God smiles when we praise and thank Him continually. Ayan. So siya po ay natutuwa when we praise and thank Him continually. Kahit may pera o wala, nagpupuri tayo sa mahal ng Panginoon. Amen. O yung iba pag wala ng pera hindi na maitaas ang kamay. Pero kung mayroon ng blessing, praise the Lord. Akala mo, talon ng talon, pero wala na. Puri ka. parang malayo ang tingin. So, natutuwa ang Diyos. He smiles when we praise and thank Him continually. So, praise and thank Him. Pupuriin mo siya at pasalamatan mo siya. Yung mundo, ang mga sanlibutan, paano ko magpasalamat? Hirap nga ng buhay May Diyos ba talaga? Pero sa mga talagang totoong naglilingkod sa Diyos, patuloy pa rin siya nagpupuri sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat. At ipong basahin. 8:20 na Genesis. Dito sa Genesis 8:20, sabi rito, at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat ng malinis na hayop, at lahat ng malinis na ibon, at naglagay ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Then Noah built an altar to the Lord and sacrificed burnt offerings on it. Oh. Nag-alay siya sa mahal na Panginoon. Kahit napakahirap yung kanyang kalagayan. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Sira ulo, ulyanin na, matanda na kasi. Imagine mo, okay lang kung sa dagat o okay lang kung sa tabi ng ilog yung barko na ginawa niya. Pwede yun. Pero doon sa bundok, anong klaseng man of God yan? Anong klaseng lingkod ng Diyos yan? Oh, tingnan mo yan. Pero, minamahal, sa ginawa ni Noah, patuloy pa rin siya nagpasalamat sa mahal na Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa kanya. Natutuwa ang mahal na Panginoon sa kanya. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Psalm 68:3. 68:3 ng Salmo. Dito po sa aklat ng mga awit, 68:3. talata po'y kabanatang 60, ang talata po'y 8. 3. 68:3. 68, talata po'y 3. Ngunit mga tuwa ang matuwid, mga galak sila sa harap ng Diyos. Oo, mga galak sila ng kasayahan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. The righteous are glad and rejoice in His presence. They are happy and shout for joy. Amen. Hindi talaga naiunawaan yon. Pandemic na nga
Masaya pa rin sila. Nagpupuri pa rin sila sa Diyos. Pandemic. Sa kanila, hindi nila feel yun. Nasaan ang Diyos? Nasaan? Nagmumura na nga sila eh. Minumura na nila ang Diyos. Nasaan bang Diyos? Parang wala yatang ginagawa. Pero sa mga tunay na mga naglilingkod sa Diyos, masaya tayo dahil feel natin yung presence ng mahal na Panginoon. Amen. Kailangan pa bang hanapin natin ang Diyos? Sabi nga nating mahal na kapatid nila, mahal na Panginoon, gisingin mo ako. Alas 4. Paglampas ng alas 4, hindi na ako babangon. Kung lumampas ng alas 4 yun, pagtingin niya, ay, hindi kalooban. Ang sign na hiningi niya, yung eksakto talaga, alas 4. Pagtingin niya eksakto, natakot naman siya nga hindi siya babangon. Inutusan niya ang Diyos. Amen. Kung tao lang utusan mo gisingin mo ako alas 4 Tapos halos hindi matulog yun. May exam ako, gisingin mo ko. Kasi mag-review ako. O anak, pa, gisingin mo ko pa. O anak. Yung papa niya, hindi matulog, tingin-tingin. Ay, magpagising yung anak ko ng alas 2. O alas 12 na, inaantok mo siya. Inom siya ng kape. Kasi baka makatulog nga kawawa naman yung magpagising na anak. May exam sila. O pagka alas 2 na, anak, alas 2 na. Pagtingin sa relo. Kasi magalit ka Ito, nagpapagising na alas 12. Ayaw naman gumising. Babangunin mo talaga. Gumising ka na, di ba mag-review ka? Matulog ka na ngayon. Mainis ka na rin, matulog ka. Pagising mo uli, alas 5 na. Yan na, magka-cramp naman siya. Hindi mo ako ginising. Ginising kita kanina. Isa na, tinayo mo ako baka naginip lang ako. Di ba? Wala na, marami akong i-review. Paano to? Bagsak na ako. Yun. So, ang mahal na Panginoon, pag inutusan mo, susunod siya sa iyo. Dahil ikaw ay masunurin sa Kanya. Kung ikaw ay lalakad sa aking katuwiran, sabi ng mahal na Panginoon, command ye me. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dito, minamahal, God smiles when we use our abilities. When we use our abilities. Ano ba yung abilities na? Magaling ka kumanta. Membro ka sa choir. Magaling ka tumugtog. Naging instrumentalist ka. Nag-share ka ng gospel. Nag-share ka. O ano pa? Namimigay ka. Nanglilibre ka ng pamasahe. Dahil pinagpala ka ng malapino doon sa mga walang-wala. Dami Nakita mo, dami-dami mo ng damit. Hindi mo na iniisip na sayang yan. Namigay ka doon sa mga nangangailangan. Amen. Huwag kang mamigay doon sa hindi nangangailangan. Gawing pamunas yan. Everybody say, praise the Lord. Magulat ka na lang. Ano bang tawag nung hindi mo mabigay-bigay? Sentimental values. Tapos binigay mo. Maya-maya, nagulat ka, ginawang basahan. Kamot ka talaga sa ulo niyan. Binigay ko sa kanya, ginawang basahan. Samantala, nakatago yan sa aking aparador. Siyempre, binigay mo doon sa hindi naman nangangailangan. Ibigay mo yan doon sa mga walang damit talaga. Talang bit yan. Baka tutulo pang luha niya. Salamat, Balpino, may damit na ako. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Para kang nagpakain sa mga mayayaman. Pag magpakain ka sa mga mayayaman, ano ba yung pagkain yan? Pagkain naman ng aso yan. Di ba? Pagkain ba yan? Oo. Hindi lang ma-appreciate yun. Kasi mas marami silang pagkain. Pagpakain ka doon sa halos walang makain. Nangangalkal sa basura. Pagpakain ka, ay talaga naman.
halos yakapin ka sa pasalamat. Dahil nakakain sila ng masarap. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Speaking of pagkain, naisipan ko, minamahal, na ang birthday ko, i-celebrate ko doon sa mga Aita para mapakain ko yung mga Aita. So, by Monday siguro, loobin, kung mayroong budget, minamahal. Mayroon na mga binili din silang mga giveaways, may mga stop toys, may mga damit din. Mayroon din kapatiran sa Baguio, nagpadala ng cookies. Kung talagang hindi talaga sa Diyos tayo, kainin na namin yung cookies na yan. Special na mga cookies, mamahalin. Pamigay lang doon. Yun ang Brad, pamigay ang cookies sa mga NPA. May peanut butter pa? Saan yun? Pagdala nga dito ng sample. Nakita ko Sabi ko, ang mamahal nito sa Baguio. Yung mga cookies na yan, pang pasalubong. Ipamigay doon sa NPA. Alam mo, may maghanap natin ng NPA. NPA ba kayo? May cookies. Ayun pala NPA. Nanghihingi ng pagkain araw-araw. NPA. Ayan. Huwag mong buksan, baka makain ko pa. Cookies ba ito? Mayroon pang ganitong iba. Ito. Okay. Galing Baguio. Marami yan. Karton-karton yan ang mamigay niyan, mga youth choir yata o finest. Pero bantayan ko, baka naman kalahati na yung natira. Biro lang po yun, minamahal. Pero, di ba? Pag namigay ka, tapos ikaw wala. Sige, bigyan pa. Sino pang meron? Ako po. Nabigyan. Oh, nabigyan na ba lahat? Sino pa? Ako po. Tapos nabigyan na lahat. Sino pang nabigyan? Wala pang nabigyan. Alam, magsasabihin mo, choir ka. Ako, kuya, wala. Ay, hindi ka kasama. Yun lang, yung Di ba? So, mapalad sila. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon, minamahal. Total, every time naman na mag-birthday ako, tayo naman ay nakakain. So, kailangan kasi pandemic no? Kailangan natin. Then magbautismo din tayo doon. Mga almost 500 daw sila doon, minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Genesis 9, 1 and 3. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanatay 9, ang talatay 1 at 3. Sabi rito, at binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalanakin at magparami sa iyong at inyong kalatan ng lupa. Sa 3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang paninim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Amen. After the flood, God gave Noah these simple instructions. Be fruitful and increase number and fill the earth. So, ang lahi natin, lahi na ni Noah. Kasi naubos na yung lahat Naubos na yung lahat ng lahi. So, lahi ni Noah tayong lahat. Kasi yung mga anak ni Adan at ni Eva na kumalat sa buong mundo, lumihis ang landas. Si Cain, lahat sila lumihis ang landas. Si Noah lang, at kanyang pamilya niya. So, after the flood, God gave Noah these simple instructions. Be fruitful and increase in number and fill the earth. Everything that lives and moves will be food for you. Just as I give you the green plants, I now give you everything. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po yung pinanghahawakan ng lahat. Ba't ka kumain ng
ng baboy na bawal man yan. Parang gano'n, di ba? O di basahin mo. Sabi ito, everything that lives and moves will be food for you. Di ba? so, kalusot din. Kasi binigay kasi yung mga, huwag niyong kainin ito, marumi yan, ganyan, di ba? Before flood yun. Before flood. Exodus pa yun eh. Kasi sabi, di ba sabi ng Malapinon, ipasakay nyo yung mga hayop na mga malilinis. Tapos, babae at lalaki. Mayroon ding mga marurumi. So, ibig sabihin, before flood, sinigregate na ng Malapinon kung anong malinis at ano ang marumi. Oh. Tapos ng flood, sabi ng Malapinon, everything that lives and moves will be food for you. Just as I give you the green plants, and I now give you everything. Amen. Pero hindi po ibig sabihin na everything bala kuya. Ibig sabihin lahat na gumagalaw, pati ipis kuya makain. Kung gusto mong kainin, kainin mo. Everybody, so praise the Lord. Hindi naman lahat. Mayroon namang tao na ayaw kumain ng manok. Amen. Kasi nagkaroon siya ng allergy. Oh. Mayroon namang ayaw kumain ng tilapia. Kasi mayroon siyang karanasan. Bumara yung buto doon sa liig. Nagkaroon na siya ng phobia. Isaiah 45:9 and Psalms 14:2. Pakihanda na po ang ating mga singers and instrumentalists. Dito po sa aklat ng Isayas 45, ang talata po ay 9. Sa aban niya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kanya, isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa, magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kanya, anong ginagawa mo? O ang iyong gawa, siya'y walang makamay. Everybody say, praise the Lord. So, ano pong ibig sabihin yan, minamahal? Hindi po tayo pwedeng magreklamo saan? Lumalang sa atin. You have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay does not ask, why did you make me this way? Alam magsabihin ng clay, yung halimbawa, ginawa siyang paso. Bakit ginawa mo kong paso? Sana ginawa mo akong yung saingan, lutuan. Oh. Hindi siya pwedeng magreklamo. Depende yan kung ano ang gustong design ng yung gumagawa ng yung pattern nga, yung pattern. Kung ginawa kang paso, di lalagyan ka ng tanim. Kung ginawa kang lutuan, di lulutuan ka. Amen. O ano yung design? So sabi dito, minamahal, napakalinaw naman yan eh. Na you have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay does not ask, why did you make me this way? Amen. Kahit anong pang harap-harap mo sa salamin at sinisisi mo ang Diyos, Malapinon. Bakit? Yung mga kapatid ko, matako sa ilong akin, flat, Malapinon. Bakit? Malapinon. Oh. Matatangkad yung mga kapatid ko. Ako, pandak, Malapinon. Matatalino sila. Ako, nahihirap. Purihin mo na ng Malapinon. Huwag mo nang problemahin yan. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Bakit mataas ang sahod niya sa akin? Hindi. Huling talata, Psalms 14:2. Dito sa Maawit 14:2, sabi dito, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Amen. The Lord looks down from heaven and all mankind to see if there are any who are wise, who want to please God. Pag ikaw pala ay
lumalakad sa pamumuhay na nakalugod sa Diyos, you are wise. Ikaw ay napakatalinong tao. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So hindi po yung, oy, summa cum laude yan. Taga-UP yan. Taga-Harvard yan, taga-Oxford yan, o taga-Silliman University yan, sa St. Louis yan. Hindi po yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Malapinoon, pag ikaw ay lumalakad sa kanyang katuwiran, you are wise. Amen. Kahit wala kang pinag-aralan, pero lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Kahit wala kang pera, lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Ikaw ay nakakalugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. So, ganito lang pala yung buhay Kristiyano. No? Talaga namang, kung gusto natin yung equality, pantay-pantay na pagtingin, sa Diyos lang natin makikita yon. Sa Diyos lang natin mararanasan. Dahil sa qualification, minamahal, sa mga bagay-bagay na nakalugod sa Malapinoon, hindi po pinag-usapan dito kung ano ang pinag-aaralan natin. Ano yung ating natapos na kurso. Ano yung ating status. Ano yung ating kasarian. Ang pinag-aralan dito, minamahal, nakakalugod ba tayo sa harapan ng mahal na Panginoon? Natutuwa ba ang mahal na Panginoon sa atin araw-araw? Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Dito lang natin na tunghayan ang ganitong paglilingkod. Akala natin noon, basta may relihiyon, ligtas na. Basta ang ating mga magulang ay Kristiyano, ligtas na mga anak automatic. Akala natin ganun eh. Hindi pala. Work out your own salvation. Itrabaho natin. Nandiyan yung mga tukso, kaliwat kanan. So lumakad tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Isintro po natin yung ating puso, ang ating isip sa mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise God. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakal. Saan ko laging inaasam sa tuwin ay mananap. Saan ko pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakal. Saan ko
kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, hallelujah, hallelujah, pagkasa'y naghihintay, pagkat pagkaku mo'y kalakasan, hallelujah, sa nagtitiwala sa'yo. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng Aming sama-sama Hallelujah! pagsambat, presensya mo'y bumababa sa amin nagiging mananalian. Sa pagsikat ng liwanag, pagkasa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsambat, presensya mo'y bumababa sa amin nagiging mananalian. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Para po sa mga baguhan minamahal, ating po mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tanggapin mo niyong mahal na Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanyang mga buhay. Pagkatapos kayo nagkaroon ng panampalataya, yan po yung unang requirement. Pangalawa, ang pagsisisi at pagtanggap sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Pangapat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumuko sa palangit ang mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ito sa puso nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking saklat mo sa karantan. Ligtas mo kung malapin noon. 10 aking mamasabay kung maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamanapis, malapin sa lahat at tumanggap siya. Patawarin mo sa kanilang masalan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Christian. Isulat mo kanilang mga pangalan. Sa aklat ng buhay sa kanilang. Ligtas mo sila malapin noon. 10 mamahal sa buhay. In Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisa manalangin sa timal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Diyos. Minsan pamanapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, anumang may naisip, nagawa na bagitin may mga labi na hindi kaya, ayas yung malapan patawaran mong bati sa malapin. Sa oras na Diyos, abutin mo malapin ang pangangailangan mo na. Sa pangunat dalangin namin kagalang-galit, minamahal na pastor, aking sinasaway. In Jesus' name, cast out. Hindi mo sa pagkabal sickness and disease, vices, problems, and weapon doubts. Cast out in the name of Jesus, vices, cast out in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. Di mo sa covenanting cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Sickness and disease, cast out. Hallelujah! In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout Hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po'y dumako na postingan.